ginagawang isang maapoy na apocalypse ang lugar sa ibaba ng pader. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Phyllis habang nasaksihan ang pagkawasak. Sa wakas ay naunawaan niya ang pinagmula ng pagtitiwala ni Agatha sa gayong kapangyarihan, kahit na ang mga mortal ay maaaring makipaglaban sa mga demonyo. Ito ay ganap na binago ang kanyang mga dating paniniwala. Hindi siya nag-iisa sa pag-iisip tungkol dito, kundi pati na rin sa tatlong dating pinuno ng alchemy na labis na abala sa mga pagsabog. Hindi sila nagsasalita, ngunit lahat sila ay nasa iisang paniniwala. Ito ang tunay na diwa ng kimika. Nagkatinginan sila, na natagpuan ang kanilang panghabang buhay na pagtugis at nagmadali patungo sa panloob na lungsod upang humiling ng laboratorio mula kay Kyle. Si Cole ay isa sa maraming nagulat sa mga pagsabog. Inaliw siya ni Edith, nagtatanong kung naiintindihan na niya ngayon kung bakit gusto niyang manatili siya sa Neverwinter. Pagkatapos ng mahabang agham, paos na kinilala ni Cole ang pagtatanong kung ito ay dahil sa pagpapakita ng kapangyarihan na ito. Umiling si Edith, ipinaliwanag na walang feudal na maharlika ang makakalaban sa kapangyarihan ni Roland Wimbledon. Isang katotohanang hindi pa napagtatanto ng marami. Si Cole, na sumasalamin sa kanilang sariling marangal na katayuan, ay sinabihan ni Edith na sila ay hindi na mga feudal na maharlika, ngunit dapat na maging mga maharlika ng isang bagong panahon, na sama-sama sa mga bagong tuntunin ng hari. Medyo naintindihan naman ni Cole pero naguguluhan pa rin. Gayunpaman, tumango siya, sumang-ayon na manatili sa Neverwinter, at hindi na nagpumilit na bumalik sa Northern Territory. Si Edith ay tumango bilang kasiyahan, nakatingin sa malayo at nagtanong kay Cole ng nakakapukaw na pag-iisip. Hindi ba ang pag-asam ng paggalugad ng mga bagong tuntunin at kapangyarihan ay higit na nakakaintriga kaysa sa pamamahala sa parehong piraso ng hindi na bagong lupain? Pinagmamasdan ang namumulang pisngi ng kanyang ate at ang namumula nitong excitement. Si Cole, na pinapanood ang buhok ng kanyang kapatid na babae na umaagos sa mga pader ng lungsod at nasaksihan ang isang ekspresyon na hindi pa niya nakikita sa kanya noon. Pagkatapos ng ehersisyo, bumisita si Phyllis sa opisina ni Roland kasama si Agatha. Kapansin-pansing iba ang kanyang kilos kumpara noon sa paggamit ng formal na pananalita kaysa sa kilos na ipinakita niya noon. Si Roland, nang mapansin ang pagbabagong ito, sinabi sa kanya na huwag maging masyadong formal. Gustong tanungin ni Phyllis si Roland ng ilang tanong na pinag-isipan niya simula noong mag-ehersisyo ang kanyan. Ang kanyang unang tanong ay kung ang mga sandatang ito ay maaaring gawin ng maramihan. Sinabi niya kung wala ang napili, at ang kawalan ng kakayahang makagawa ng mga sandata na ito, haharapin pa rin nila ang isang mahirap na labanan, laban sa mga demonyo. Natuwa si Roland na nagtatanong si Phyllis. Bago sumagot, ipinaliwanag niya na ang mga kanya ng kuta ay hindi lamang mga sandata ng pagtatanggol. Bagamat mabigat at tila hindi natitinag ng puwersa ng tao o hayop na may ilang pagbabago, maaari silang maging maraming gamit na sandata ng parehong opensa at depensa tulad ng mga tangke. Habang nagdedetalye si Roland, pinilit ni Phyllis na intindihin ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Roland, ngunit naramdaman niya ang kahalagahan nito. At ang tinatawag na mga tangke na ito ay tiyak na napakalakas din. Nang malaman niya na ang gayong makinang pangdigma ay malayang gumagalaw sa mga kalsada. Habang may dalang mabibigat na sandata, una niyang naisip ang mga kanyan na nakatali sa mga demonyong hayop. Bago pa siya makapagtanong pa, tinugon ni Roland ang kanyang alalahanin tungkol sa mass production, kumpiyansa na sinabing kaya niyang takpan ang buong pader ng hangganan ng lungsod ng mas malalakas na kanyan sa loob ng 1 taon. Dahil sa tugon na ito, si Phyllis ay humihingal dahil kahit ang trebuchets at ballisti ay hindi magawa sa mga ganoong numero sa maikling panahon. Pagkatapos ay tinanong ni Phyllis ang kanyang pangalawang tanong. Napansin niya na ang huling pagsabog sa panahon ng ehersisyo ng kanyan ay tila hindi sanhi ng kanyan ng kuta. Kaya ano ito noon? Ngumiti si Roland, na sinabi na sa kasalukuyang teknolohiya, ang naging sanhi ng pagsabog ay ang pinakamababang grado lamang ng kanilang mga armas. Nang marinig ito, nakaramdam ng lamig si Phyllis, iniisip kong si Roland ay nagtataglay ng mas mabigat na sandata. Humigop si Roland ng kanyang tsaa at hiniling kay Phyllis na ilarawan ang huling pagsabog. Napaisip siya saglit at sinabing para itong bagong silang na anak. Binanggit ni Roland na walang limitasyon ang mga pagsabog at maraming armas ang ginamit ni Roland, na matatawag na tunay na araw. Habang nagra-ramble siya at nagsasalita tungkol sa pagkumpleto ng 2 epic na gawain bago makamit ang ganoong tagumpay, sinundan ni Roland.
Ang pagsasabing makakamit muna nila ang radiant emission at hahanapin muna ang distansya sa araw. Pinutol siya ni Agatha. Bumulong din si Nightingale. Pinayuhan siya. Hindi ito ang oras para sa mga pangarap sa oras na ito. Si Roland, na bumalik sa paksa, ay napagtanto na hindi maintindihan ni Phyllis ang alinman sa mga terminong ito. Tumingin siya sa mortal na hari na may halong damdamin, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang singsing. Sinabi niya kay Roland na nang durugin niya ang maraming kulay na magic stone, mararamdaman ng mga nakaligtas sa Tak-era ang kanyang lokasyon at maaaring makipag-usap kahit saan, ngunit kailangan muna nilang gumawa ng ilang paghahanda. Pagkatapos ay hiniling ni Roland kay Agatha na dalhin si Phyllis sa Castle Hall upang gawin ang mga kinakailangang pagsasaayos. Pagkalabas ng opisina, huminga ng malalim ang lahat. Kumatok si Tilly sa pinto ng opisina at pumasok. Binuhusan siya ni Roland ng isang baso ng chaos drink at pinag-usapan nila ang naunang taya. Si Tilly, halos nahulaan niya kung ano ang nasa isip ni Roland, ay nagsabi na ang taya ay isang draw sa pinakamahusay. Nakangiti siya habang sinasabi kung papayagan ni Roland si Leaf na sumali sa kompetisyon, wala siyang pagkakataon. Ngumiti si Roland ay sumang-ayon, sinabing ito ay isang draw, ngunit umaasa pa rin siyang mananatili si Tilly. Bahagyang nabigla kay Tilly, nagpatuloy si Roland habang binalak niyang maglaan ng 30% ng kita sa mga chaos drinks sa isang pondo, na nagbibigay ng pabuya sa mga nag-ambag para sa Neverwinter. Hindi alintana kung sila ay mga mangkukulam o ordinaryong tao. Habang sinimulan nilang pag-usapan ng seryosong bagay, mabilis na nabawi ni Tilly ang kanyang pagkakalmado. Nanonokso siyang umubo, nagtatanong tungkol sa naunang nabanggit na 50% share. Ipinaliwanag ni Roland na kahit na 30% ay aabot sa isang malaking halaga na sapat para sa panghabang buhay na kaginhawaan. Ang natitirang mga pondo ay gagamitin para sa pag-unlad ng Neverwinter, kabilang ang pabahay para sa mga mangkukulam, kinakailangang pasilidad at sweldo. Sa esensya, ang pera ay gagastusin kung saan pinakakailangan. Maaari ring direktang mag-withdraw ng pondo si Tilly kung kailangan niya, kahit na ito ay nangangahulugan na gagamitin ang lahat ng ginto. Tanong ni Tilly, casual na sinabi ni Roland na ang pag-iimbak ng ginto sa bodega ay kumukuha lamang ng espasyo. Saglit na nag-isip si Tilly at saka nakangiting pumayag sa proposal ni Roland. Kung sasabihin ng kanyang kuya, hindi siya makakatanggi. Bagamat tila nag-aatubili ang kanyang pagtanggap, ang saya sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa wakas, tinalakay ni Roland ang kanyang plano na dalhin ang teritoryo sa timog sa ilalim ng pamamahala ng Grey Castle ngayong taglamig. Itinuturo na ang mga kaugalian at sunod-sunod na kapangyarihan nito ay ibang-iba sa 4 na pangunahing kaharian, at kakailanganin ni Roland ang tulong ni Tilly para sa kumpletong pag-take over. Ipinaliwanag niya sa kanya ang mga sagradong seremonya ng mga tao sa desyerto. Tumango si Tilly, naiintindihan na gusto ni Roland na lumahok si Ashes sa labanan at sumang-ayon na magagawa ito. Gayunpaman, nagtataka si Tilly kung bakit biglang nagkaroon ng interes si Roland sa desyerto, isang rehiyon na napabayaan ng lahat ng mga naunang pinuno mula noong Grey Castle's foundation. Ibinunyag ni Roland na ang desyerto ay hindi baog gaya ng inaakala niya, ngunit ito ay napapalooban ng may lawak na hindi pa nagamit na mga kayamanan. Itinuro niya ang mapa at inilarawan ang walang hanggang nasusunog na mga apoy sa lupa at ang mga kristal ng asin na nagpapaputi sa lupa bilang mga palatandaan ng nakatagong kayamanan. Naniniwala siya na ang mga ito ay maaaring maging susi sa Neverwinter, sa susunod na yugto ng pag-unlad. Hindi na nag-usisa pa si Tilly, nangakong ipagbibigay alam kay Ashes bago umalis ng opisina. Sa pag-alis ni Tilly, nakasalubong niya si Echo na papunta sa opisina ni Roland. Unang salita ni Echo ay halos mabilaukan si Roll at mabulunan. Tila nagulat siya at saka kinagat ang kanyang labi na tila galit, sinabi sa kamahalan, na hindi mo na ba ako kailangan? Naramdaman ni Roland ang malamig na presensya sa kanyang likuran habang ang kamay ni Nightingale ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Ipinaliwanag niya na hindi siya naiintindihan ni Echo at hindi pa ipinaalam ni Axe kay Echo ang tungkol sa plano. Pagkatapos ay idinetalye ni Roland ang kanyang plano. Gusto niyang bumalik si Echo sa Southern Territory para tulungan si Roland sa pamamahala sa lugar. Sa kanyang katayuan, si Echo ay ang tanging tao na maaaring magmungkahi ng isang sagradong tunggalian. Inaasahan niyang kakatawanin ni Echo ang Neverwinter sa timog, mananalo sa tunggalian at maging mahusay na pinuno, na pinag-iisa ang buong teritoryo sa timog.
Matapos marinig ang paliwanag ni Roland, nagpahinga si Echo sa pag-unawa sa plano, ngunit nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa pagiging posible ng pagsasama-sama ng lahat ng mga tao sa buhangin sa pamamagitan ng isang sagradong tunggalian. Nakangiting inamin ni Roland ang kanyang pag-aalala at ibinahagi na mayroon siyang ibang pamamaraan. Ibinubulong niya ang kanyang diskarte kay Pag-Echo, kitang-kita niyang natigilan, ang mga mata nito ay sumasalamin sa halo-halong emosyon. Habang nagtatanong kung gagana ang plano, kumpiyansa siyang tiniyak ni Roland na tiyak na gagana ito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, lumuhad si Echo sa isang tuhod, nakayuko ang kanyang ulo sa isang nagtatampo na kilos, pagkatapos ay ipinahayag ang tatlong Diyos. Hindi malilimutan ng mga taong buhangin ang iyong biyaya. Agad na tumayo si Roland, tumulong sa pagtayo ni Echo ng kanyang mga paa at hinawakan ang kanyang kamay, taimtim na ipinagkatiwala ang gawain sa kanya. Sa pamamagitan nito, itinuring na kumpleto ang mga paghahanda para sakupin ang teritoryo sa timog. Samantala, sa ilalim ng labirint na pagkasira, isang nilalang na may maraming galame ang nakabaon paitaas, habang ang mga kayag ng mga demonyong halimaw ay gumagala sa itaas nila. Isang napakalaking demonyo ang nakahandusay sa isang kuweba, galit na pinaghiwa-hiwalay ng magkahalong lahi ng mga demonyong halimaw na sumusunod sa likuran. Sa ibang lugar, isang dambuhalang hayop ang patuloy na nagbubutas, sa likod nito, na may dalang maraming demonyong hayop. Kasabay nito, maraming lumilipad na demonyong hayop ang umikot sa kalangitan. Ang isa sa mga galame na nilalang ay nagtanong tungkol sa pag-unlad sa itaas. Ang isa pa ay sumagot na ang pinakamalapit na demonyong halimaw ay nakapasok sa ikatlong layer na may ilang mga anomalya sa ibaba ng labirint, kabilang ang ilang mga sunog na bangkay. Bumaling si Passion kay Celine, nagtatanong tungkol sa oras na kailangan para ihanda ang instrumento. Si Celine, medyo nababalisa, ay umamin ng kawalan ng katiyakan, ngunit tiniyak sa kanya na ginagawa niya ang kanyang makakaya, sinabing kailangan ni Eleanor ng mas maraming oras upang kalkulahin ang core. Hinikayat ng isang malapit na mandirigma ng parusa ng Diyos ang bawat isa na huwag mag-alala, nangako na haharapin nila ang mga demonyong hayop. Iminungkahi ng ilan na hindi na nila dapat i-reclaim ang banal na artifact sa lalong madaling panahon, na nangangatwira na hayaan ang simbahan na maubos ang sarili nito at ipagtanggol ang kaunti pa ay mas mabuti. Hindi sumang-ayon ang higanteng nilalang na may galame, nag-aalinlangan na mahawakan ng mga mortal ang Hermes. Nagtalo ang magkabilang panig, nagtalo hanggang sa ang boses ni Pasha ay natahimik ang lahat. Pinaalalahanan sila ni Pasha na hindi ngayon ang oras para mag-away. Nang mabawi ang artifact, wala na silang paraan pabalik. Idiniin niya na ang oras para sa debate ay bago gumawa ng isang pagpipilian at hindi nila dapat pagsisihan ang mga desisyon na ginawa pagkatapos. Biglang yumenig ang labirint na parang may mabigat na bagay na nahulog mula sa itaas ng napakabilis, halos agad na lumitaw sa kanilang harapan. Isang asul na nilalang ang bumagsak sa lupa, namumula bilang 12-dosenang magkahalong lahi. Binubuksan ng mga demonyong hayop ang tiyan nito at inatake ang malapit na si Celine. Napasigaw si Pasha sa takot. Si Celine na nakakapit sa instrumento, na ngayon ay napapaligiran ng isang dosenang demonyong hayop, ay lumaban sa mga hayop gamit ang kanyang mga galame, ngunit hindi nagtagal ay nakagat. Napasigaw siya nang may iba pang mga halimaw na kumapit sa kanya. Ang ibang mga mangkukulam sa kanilang God's Punishment Army body ay sumugod sa kanyang tulong. Mukhang nag-aalala si Pasha, si Celine na ang pinakamay alam sa kanila tungkol sa Magic Core, ay hindi maaaring magawa dito. Habang mas maraming mangkukulam ang sumama sa labanan, ang mga demonyong hayop ay pinatay ng isa-isa, at hamupa ang kaguluhan. Lumapit si Pasha sa bagbog na si Celine, nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa sakit, tiniyak ni Celine na hindi siya kritikal na nasugatan, sinabi na kailangan niyang tabunan kaagad ang mga butas. Sa kabila ng kanyang mga luha, si Celine na nakahawak sa kanyang mga sirang galame, ay nagsabing ito ay napakasakit. Nakahinga ng maluwag ang bawat isa nang makitang ayos lang siya. Isa sa mga mangkukulam sa katawan ng God Punishment Warrior. Kahit na pabiro ay nagsabi na dapat magpasalamat si Celine na nakakaramdam pa rin ng sakit dahil karamihan sa kanila dito ay nawalan na ng pakiramdam. Ang isa pa, na tumango bilang pagsang-ayon, na nagmumungkahi na si Phyllis ay may inggit kay Celine kapag narinig niya ito dahil maaari lamang niyang maranasan ang gayong mga sensasyon sa pag-iisip ngayon. Sumingit si Pasha, pinaalalahanan silang huwag magbiro ng ganyan. Habang si Phyllis ay naglilingkod sa mga mortal para sa kapakanan ni Tekara.
Tumango ang grupo, nagtataka kung paano umuusad ang napiling proyekto. Ang isa sa kanila ay nagsabi na kailangan nilang maghintay para sa isa pang 2 o 3 taon. Ang isa pa ay bumulong tungkol sa pagtitiis hanggang sa sumapit ang pulang buwan, pagkatapos ay pagtagpuin ang kanilang wakas ng magkasama, na nakakuha ng mabilis na pagsaway sa pagiging isang pesimista.